si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, PBBM nagbigay pugay sa sakripisyo ng mga manggagawa sa paggunita ng Labor Day. Bulkang Kanlaon muling nagbubuga ng asupre. Pagkalat ng peking video ni PBBM, kinondena ng Kamara. Philippine Air Force mas paigtingin ang alyansa sa Hawaii Air National. Mga botanteng nagparehistro, higit sa 2 milyon na. Pagtatag World Tour ng SB19 sa Japan, dinumog ng fans. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, bilang paggunita sa ika-122 Labor Day ngayong Mayo 1, binigyang pagkilala at pagpupugay ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga Pilipinong manggagawa sa kanilang mahalagang kontribusyon sa bansa. Kaugnay nito, inihayag ng Pangulo ang patuloy na suporta ng gobyerno sa mga manggagawa bilang mga tagapagtaguyod ng prinsipyo ng pagiging patas at pagbibigay ng dekalidad na serbisyo sa trabaho. Kaugnay nito, pinangunahan ni PBBM ang seremonya ng gawad pagkilala sa mga natatanging manggagawang Pilipino, kaakibat ang temang Sa Bagong Pilipinas, Manggagawang Pilipino, Kabalikat at kasama sa pag-asenso na ginanap sa Malacanang. Kaugnay pang balita, nakiisa ang lokal na pamahalaang lungsod ng Maynila at Quezon sa pagdiriwang ng Labor Day o Araw ng mga Manggagawa ngayong araw sa pamamagitan ng paglulunsad ng job fair. Nagsimula ang kaganapan dakong alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa San Andres Sports Complex, Malate, Manila, kung saan nasa 65 local employers ang dumalo para mag-alok ng nasa 9,000 trabaho. Bukod dito ay nagkaroon din ng kadiwa ng Pangulo, Test the Skills Demonstration, one-stop shop para sa SSS, Pag-ibig, PhilHealth, BIR at iba pa. Para naman sa lungsod ng Quezon, nagsimula ang job fair kaninang alas 8 ng umaga na nagtagal hanggang alas 5 ng hapon sa Risen Garden, Quezon City Hall. Sa ibang balita, muling nagbabala ang MMDA ukol sa kumakalat na pekeng mensahe at link na nagtataglay ng detalye sa No Contact Apprehension Policy ng ahensya. Ang detalye tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Nagpaalala ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA hinggil sa kumakalat na scam text message at link ukol sa No Contact Apprehension Policy o NCAP at instruksyon hinggil sa pagbabayad ng multa. Giit ng ahensya, peke at hindi nanggaling sa kanila ang mensahe at link na ito, kaya't pinaaalalahanan ng MMDA ang publiko na sino man ang mga nakatanggap at makakatanggap nito ay huwag paniwalaan. Sa naturang mensahe at link, makikitang ito ay naglalaman ng mga peke at malisyosong instruksyon hinggil sa nakuhanan ng NCAP na paglabag at kung paano babayaran ang sinasabing multa. Dahil dito, muling paglilinaw ng MMDA na nananatiling suspendido ang operasyon ng NCAP mula pa noong taong 2022, bunsod na rin ng pagpapalabas ng Temporary Restraining Order ng Korte Suprema. Dagdag pa rito, sinabi rin ng ahensya na mabuting alamin muna ang pinanggalingan ng impormasyon o iberipika mula sa mga lehitimong sources ng MMDA. Tanging Facebook, X o ang dating Twitter, Instagram at TikTok lamang ang mga social media accounts ng ahensya. Sakaling makatanggap ng kahina-hinalang mensahe o post sa mga naturang social media, maaaring tumawag sa MMDA Hotline 136 o magpadala ng mensahe sa MMDA official accounts. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network.
Naniniwala si Department of Transportation o DOTR Secretary Jaime Bautista na maiibsan ng traffic kung epektibo ang pagpapatupad ng regulasyon sa mga bike lane network. Kung kaya't hinikayat nito ang mga lokal na pamahalaan at law enforcers na subaybayan ang mga road user na gamitin ng tama ang mga bike lane dahil na rin sa benepisyo na mayroon ito para sa publiko. Ang mga bike lane network ay bahagi ng Active Transport Program ng DOTR bilang alternatibong paraan ng transportasyon. Malugod na ibinahagi ni Philippine Ports Authority o PPA General Manager Jay Santiago ang planong dagdagan ng mga terminal at pantalan ngayong taon para sa pagpapabuti at pagpapalakas ng turismo sa Pilipinas. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Bago matapos ang taon ay nakaplano ng magbukas ng mga karagdagang pantalan at terminal ang Philippine Ports Authority o PPA ayon sa opisyal na pag-aanunsyo ni PPA General Manager Jay Santiago. Matatandaan na kamakailan lamang ay matagumpay na binuksan ang bagong Batangas Port na mayroong mas malaking passenger terminal noong ika-26 ng Abril kung saan isa lamang ito sa mga proyekto ng PPA na magpapalakas at magpapaunlad sa turismo ng Pilipinas. Pagbabahagi ni Santiago sa pagbubukas ng mga bagong terminal building ay asahan din ng publiko na ang disenyo nito ay naayon sa lokal na kultura na mayroon ng isang lugar na tatayuan nito. Kampante rin si Santiago na mas magbibigay ito ng maginhawang biyahe at maayos na serbisyo sa publiko dahil na rin sa mas malaking kapasidad na taglay nito para sa mga biyahero. Pinasalamatan din nito ang Department of Transportation o DOTR sa tulong na makamit ang mga proyekto sa pantalan. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Nakapagtala ang Bulkang Kanlao ng ikalawang pinakamataas na pagbuga ng asupre o sulfur dioxide nitong katapusan ng Abril. Nagbubuga ito ng 2,707 toneladang asupre kada araw habang nakapagtala rin ito ng 4 na volcanic earthquakes. Bagamat nananatili ito sa Alert Level 1 status, ipinagbabawal ang pagpasok sa 4 na kilometrong radius ng Permanent Danger Zone at pagpapalipad ng anumang aircraft malapit sa bulkan dahil sa posibilidad ng pagputok ng steam o phreatic eruptions nito. Sa ating ulat panahon, mararamdaman ang epekto ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Southern Mindanao habang easterlies naman sa nalalabing bahagi ng bansa. Dahil rito, asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagulog sa Sultan Kudarat, Sarangani, Basilan, Tawi-Tawi at Sulu. Habang posibleng flash floods naman sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. OVP nagbabala ukol sa hindi lehitimong transaksyon sa labas ng tanggapan. Kongreso isinumite sa palasyo ang planong ibalik ang dating school calendar. Pagkalat ng peking video ni PBBM, kinundena ng Kamara. Manatiling nakatutok para sa higit pa mga balita sa pagbabalik ng News Force. Kinundena ng Kongreso ang mga taong nagpakalat sa peking video ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan umano'y ipinag-uutos niya sa mga sundalo na umaksyon laban sa dayuhang bansa.
Nanawagan si Lanao del Norte Representative Muhammad Dimaporos sa National Security Council na tutukan ito dahil maaaring maging banta sa foreign policy at umano'y maging deklarasyon ng terorismo. Bahagi rin ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong nararapat na magkaroon ng modernong hakbang laban sa pagsugpo ng mga gawaing maaaring makasira sa patakarang nasimulan. Pinag-iingat ng Office of the Vice President o OVP ang publiko sa mga hindi lehitimong transaksyon na nagaganap sa labas ng tanggapan. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Binalaan ng Office of the Vice President o OVP ang publiko ukol sa mga transaksyon na nagaganap sa labas ng tanggapan at sa mga tao o grupo na nagpapanggap ng kawani nito. Paglilinaw ng OVP, tanging sa satellite office lamang nito nangyayari ang lehitimong transaksyon at matuturing hindi otorisado ang anumang nagaganap sa labas ng tanggapan. Kung kaya tinikayat nito ang publiko na tumungo sa opisina nito at makipag-ugnayan sa mga empleyado rito dahil mayroon ding ilan na nagpapanggap na konektado sa OVP. Sakaling mayroong mga kahinahinalang pangyayari o transaksyon ay mangyaring ipagbigay alam ito sa hotline ng OVP o sa mga otoridad at kapulisan. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Sinigurado ng Department of Education o DepEd na maisumite sa palasyo ang planong ibalik sa dating schedule ang school calendar. Para sa balita, narito si Jade Buhoy. Nagpahayag ang Department of Education o DepEd na sinigurado nila ang pagpapabatid sa Office of the President ukol sa hangaring maibalik sa dating academic calendar ang mga pampublikong paaralan. Ayon sa ahensya, nakatuon ang kanilang gawain sa marahang paglipat ng schedule ng mga paaralan mula noong nakasanayang schedule bago ang pandemya. Anila naghahanap sila ng iba pang paraan dahil napabilis ito sa 2 taong preparasyon. Payag naman ni Pasig City Representative Roman Romulo, hindi na maaaring patagalin pa ng 5 taon ang pagbabalik sa dating setup dahil ang isa sa mga tinuturing issue rito ay ang init ng panahon. Aniya, importanteng nasasanay ang mga mag-aaral sa face-to-face setup ng bawat klaseng kanilang pinapasukan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Upang masolusyonan ang mga issue na kinakaharap sa produksyon ng bigas sa bansa, pati ang pag-aangkat nito, tinalakay sa Kongreso ang ukol sa pagre-repaso ng Rice Tariffication Law. Jade Buhoy para sa buong impormasyon. We are one with the Department of Agriculture na tulungan po yung mga magsasaka natin na mapataas yung kanilang production. Yun naman din po kasi it's also taking a toll on our foreign exchange when we import, though the private sector now imports rice. Thank you. Ayan ang pahayag ni NEDA Director Nieva Natural matapos ang pagsisiyasat ukol sa pagtaas ng import sa kabila ng layunin ng Rice Tariffication Law na mapababa ito habang pinapataas ang lokal na produksyon ng palay. Ito ay bunsod ng naobserbahan ni Speaker Martin Romualdez ukol sa hindi naaayong pagtaas ng presyo sa pagitan ng farm gate at retail na bigas, kung kaya't napagpasyahan rito ang pagkakaroon ng reformasyon sa pagpapatupad ng Republic Act 11203 o Rice Tariffication Law. Suportado ito ng mga partidong kumakatawan sa Komite ng Agrikultura at Pagkain gaya ni Abono Party List Representative Robert Raymond Estrella na nagpahayag ukol sa ilang mga pangangailangan na natutugunan ng batas, gaya ng pamamahagi ng binhi, pautang, pagpapalawig sa mga inisyatibong maging ang makabagong makinarya. Aniya, hindi lamang ito ang kailangan ng sektor upang umunlad, ngunit mahalaga rin ang issue sa irigasyon para sa patuloy na produksyon ng bigas. Sa muling pagpapatuloy ng pagdinig, naghain din si Marikina City Representative Stella Kimbo ng House Bill 9030 o Philippine Rice Emergency Response Act, kung saan binibigyang otoridad ang pamahalaan na aksyonan ang issue sa kakulangan ng bigas dahil ayon sa mambabatas, maaari ang gobyerno ang gumawa ng paraan upang maging abot kaya sa mga mamimili ang bigas.
Kaugnay ng pagdinig, kabilang din sa mga panukalang ninanais amyendahan ukol sa produksyon ng bigas ay ang Rice Competitive Enhancement Fund o RCEF para sa karagdagang pondo ukol sa pautang sa irigasyon at iba pang kinakailangan sa proseso ng pagpapalay. Kasama rin ang muling pagbibigay otoridad sa National Food Authority o NFA na magbenta ng bigas sa publiko upang mabalanse ang presyo at supply, maging ang mga patakarang nakapaloob sa RCEF na siyang maaaring magsulong ng karagdagang pagbabago sa nilalaman ng Rice Tariffication Law. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Nagsulong ng batas ukol sa proteksyon ng mga biktima ng krimen, aksidente at pagpapatiwakal laban sa walang pahintulot na pag-uulat nito si Camiguin Representative Hurdin Jesus Romualdo. Ang Victims Privacy Protection Act ay naglalayong bigyang karapatan ng mga biktima na tumutol sa pagpapakita ng kanilang kinasangkutan na insidente sa pamamagitan ng pagbabalita gamit ang video o larawan na maglalahad ng kanilang masiselang impormasyon. Ayon sa mambabatas, hindi lamang ang pribadong impormasyon ang nilalabag ng pagpapakalat sa video o larawan ang nadarama ng mga biktima, kundi pati na rin ang dignidad ng nasasangkot na siyang maaaring magsanhi ng pangamba sa kanilang pamilya. Inilunsad kamakailan ng Department of Health o DOH at Department of Labor and Employment o DOLE kasama ng Civil Service Commission o CSC at International Labor Organization o ILO ang Healthy Workplace Toolkits kaugnay ng pagdiriwang ng World Day for Safety and Health. Ang nasabing pagdiriwang na may temang Ensuring Safety and Health at Work in a Changing Climate ay binibigyang diin ang lumalaking banta na dulot ng pagbabago ng klima sa kaligtasan sa lugar ng trabaho. Kabilang na ang pagkakalantad sa matinding init, masamang panahon, polusyon at mga sakit na dala ng vector at agrochemical. Ang United States Agency for International Development, Renew Health Project at ang ILO's Bringing Back Jobs Safely Project ay nagbigay ng suporta para sa pagbuo ng 4 na Healthy Workplace Initiative Toolkits na inilunsad sa event. Ang mga toolkit ay sumasaklaw sa environmental health, mental health at substance use at pag-iwas sa karahasan sa trabaho at sa pinsalang dulot nito. Alinsunod sa kasalukuyang economic warfare sa pagitan ng Pilipinas at China, lahat ng aspeto ng national power ay naaapektuhan. Ito ay ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad. Anya, hanggat ang interes ng China ay makontrol ang WPS, hindi mauubos ang false narratives ukol sa diskusyon na ito. Sa kasalukuyan, patuloy ang pagtugon ng hukbo upang mapaigting ang seguridad sa naturang lugar kung saan nasa 27,000 ang kasalukuyang bilang ng mga officer. Sa pagtatapos na pahayag ni Trinidad, ipinaliwanag niya ang issue sa pamamagitan ng isang analogy. Ibalik na sa pinakamababang analysis, simpleng ganon. May pumasok sa bakuran natin. Pinalabas natin, ayaw lumabas. Lagyan ko ng o sige, napatakat na ng barong-barong ko. Nakagalit siya. Tapos may kasunduan daw tayo na wag galawin ito. Eh dapat umalis ka muna bago tayo mag-usap. Samantala, sinalubong ni Philippine Air Force o PAF Commanding General Lieutenant General Stephen Pareno ang isang delegasyon sa pangunguna ni Hawaii Adjutant General Major General Kenneth S. Hara sa PAF Headquarters. Sa nasabing kaganapan ay tinalakay ng dalawang leader ang mga paraan upang mas mapaigting ang pakikipagtulungan at kolaborasyon sa pagitan ng PAF at Hawaii Air National Guard, na binibigyang diin ang kanilang dedikasyon sa paninindigan sa kautusang nakabatay sa mga panuntunan sa rehiyon ng Indo-Pacific. Upang lalo pang patatagin ang mga alyansa nito, ang PAF ay nananatiling nakatuon sa paghikayat ng pakikipagtulungan sa counterparts nito sa ibang bansa. Susunod sa News Force.
Kadiwa ng Pangulo at Cash Assistance Program umarangkada sa lungsod ng Pasay. Mga bagong botanteng nagparehistro halos 2.5 milyon na. PCG matagumpay na nailunsad ang Task Force Ingat Yamang Dagat sa Palawan. Manatiling nakatutok para sa higit pa mga balita sa pagbabalik ng News Force. May kabuuang 2,473,922 na ang bilang ng mga nagparehistrong botante para sa 2025 elections. Ayon kay COMELEC spokesman John Rex Laudianco, nasa tamang landas ang ahensya dahil mas maraming mga Pinoy na ang tumataas ang kamalayan ukol sa kahalagahan ng karapatang pagboto. Inaasahang mas marami pa ang hahabol at makapagpaparehistro hanggang katapusan ng Setyembre. Umarangkada ang kadiwa ng Pangulo at Cash Assistance Program ng gobyerno sa lungsod ng Pasay nitong Martes, ika-30 ng Abril. Ang kaganapan yan ang tinutukan ni Princess Castro. Nitong Martes, ika-30 ng Abril, na mahagi ng cash assistance ang lungsod ng Pasay sa 5,000 mga Pasayenyo mula sa iba't ibang sektor. Kabilang din dito ang sinagawang kadiwa ng Pangulo kung saan maaaring makapamili ang mga mamimili ng mga produkto at pagkain sa mas mababang halaga. Sa pakikipagtulungan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at tanggapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mahagi ng 2,000 pisong ayuda ang lokal na pamahalaang lungsod ng Pasay sa mga persons with disability, barangay health worker at mga opisyal, street sweeper, solo parent, tricycle driver at iba pang sektor na dumalo sa Astrodome. Ang naturang kaganapan ay pinangunahan ng alkalde ng lungsod ng Pasay na si Imelda Emmy Calixto Rubiano kung saan nagbigay rin siya ng maikling mensahe para sa mga Pasayenyo. Meron po ngayong ginagawa na assistance to individuals in crisis situation. Na kahit sino po na nangangailangan na nagpalista at nagbigay ng mga katunayang dokumento na sila ay nasa crisis situation at nangangailangan, kaya ito po ay pagkain, pamasahe, pambili ng gamot, pambayad sa ospital, pag-aaral. Dito po, tinutulungan ngayon kasama namin ang DSWD NCR upang ipamahagi ang mga tulong na ito sa amin pong 5,000 mamamayan ng Pasay. Bukod dito ay nariyan din ang kadiwa ng Pangulo na siyang inilulunsad tuwing katapusan ng buwan. So dito po makakabili po kayo ng mga paninda, yung mga basic commodities katulad ng mga bigas, asukal, gulay, mga dried fish, andi dito po lahat, etc. Para po matulungan natin ang mga fishermen, mga farmers, etc. At gayon din po, tayo naman ng mga namibili ay makakabili ng mga pagkain o mga bagay na lagi po nating ginagamit. Tampok sa kadiwa ang murang mga pagkain tulad na lamang ng bigas na nagkakahalaga lamang ng 39 pesos kada kilo. Bukod sa bigas ay dinagsari ng mga mamimili ang mga panindang gulay, itlog, mga tinapay at palaman, gayon din ang ilang mga produktong kagamitan tulad ng damit. Ang mga aktibidad at programang ito ay sa ilalim ng direktiba ng Administrasyong Marcos kung saan layunin nitong tugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan, manggagawa, magsasaka, mangingisda at mga sektor na lubos na nangangailangan. Mula rito sa lungsod ng Pasay, Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network.
sa pangunguna ni Coast Guard Vice Admiral Roy Echeverria ay matagumpay na nailunsad ng Philippine Coast Guard o PCG nitong kamakailan lang ang Task Force Ingat Yamang Dagat sa Honda Bay Wharf, Barangay Santa Lourdes sa Puerto Princesa City. Ang nasabing kaganapan ay kinabilangan ng paglilinis sa baybayin, pagtatanim ng nasa higit 300 mangrove propagules, pagsasagawa ng scoop basura kung saan nakolekta ang 400 kilo ng non-biodegradable waste at waste management information drive. Bukod sa lokal na pamahalaan at iba pang kinauukulang ahensya ng gobyerno, ay sinuportahan din ng mga stakeholder ng pribadong sektor at mga kalapit na paaralan ang Marine Environmental Protection Initiative. Matagumpay na natapos nitong kamakailan ang pagtatag World Asia Tour ng sikat na Pinoy group na SB19 sa Tokorozawa, Sakura Town sa Saitama, Japan. Ang latest concert na ito ang unang live performance ng SB19 sa Japan na dinaluhan ng atin fans mula sa iba't ibang lugar sa Japan at Pilipinas, gayon din ng mga international fans mula sa China, Hong Kong, Singapore at US. Matatandaang nauna nang inanunsyo ng SB19 ang nakatakdang pagtatapos ng kanilang buong pagtatag World Asia Tour sa gaganaping concert nito sa Araneta Coliseum sa darating na ika-18 at ika-19 ng Mayo. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, PBBM nagbigay pugay sa sakripisyo ng mga manggagawa sa paggunita ng Labor Day. Bulkang Kanlaon muling nagbubuga ng asupre. Pagkalat ng peking video ni PBBM, kinundena ng Kamara. Philippine Air Force mas paigtingin ang alyansa sa Hawaii Air National. Mga botanteng nagparehistro, higit sa 2 milyon na. Pagtatag World Tour ng SB19 sa Japan, dinumog ng fans. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.